Tuloy nga ng ating house tour, ito yung ating family area na maliit lang siya pero at least 'di ba may area. So plano namin maglagay ng TV and then ng sofa, na couch basta maliit lang siya, yung kakasya lang dito. Tapos ngayon naman ay tutur namin kayo sa aming master's bedroom na hindi ko naman talaga nagamit kasi nga parang nalulungkot ako masyadong malaki. Ito napapakita ko sa inyo na malaki talaga siya para sa iisang tao lang. So ito yung makikita niyo, oh 'di ba ang laki, nagulat ako. To be honest, pagkapunta ko dito, pagkakita ko siya for the first time, sobrang laki niya for me, lalo kung ako lang naman matutulog. Lalo na sa isang kagaya ko na sanay na magkakatabi kami pamilya na matutulog, so nalalakyan ako dito. So itong pang mga ilaw na yan, lahat yan, pati yung cove light, ay ate ko din yung namili. So sa Shopee, yung cove light not sure kung sa Shopee din yan, nalimot ko na yung sinabi ni ate. So nakikita nyo, madami na naman siyang window at may fixed yan, combination of fixed and awning para naman napapakinabangan din 'di ba, may pumapasok na hangin. Super aliwalas din yung tingnan, white at saka brown lang yung makikita niyo. Actually, etong tiles na 'yan, kung tiles matatawag 'yan, hindi talaga 'yan yung original na pinili namin sa Wilcon. Pero itong si Wilcon laging nauubusan ng tiles. So, pero nakaganda pa kasi parang mas maganda yung kulay nung tiles. At may fluted panel din, so diyan planong ilagay yung headboard. Tapos sobrang daming sockets dito, so hindi kami mamomroblema ng mga saksakan kung dito namin gustong ilagay yung electric fan or something. Naka-order na din talaga ng bed pero hindi pa lang nalalagay nung mga panahon na tinitake yung video na 'to. Ang dami ko nga sanang planong gawin dito na iaayos siya, ipapa-design ko kay ate, pero na-realize ko na wala pala akong budget pa. So, hindi ko muna siya inano, kama pa lang yung talagang binili ko. And then na-realize ko nga na malungkot matulog dito mag-isa kaya sila ate ko, yung buong duration ko ng vacation ko sa Philippines, sila ate ko yung pinatulog ko kasi nga hindi ako komportable na ako lang mag-isa matutulog dito. So doon ako nakikitulog sa tabi ng bunso kong kapatid na ayan nakikita niyo sa video. Ito naman yung walk-in closet. O 'di ba sosyal, may pa walk-in closet tayo na wala pang laman at hindi ko alam kung anong ilalaman dito dahil wala naman din ako talagang masyadong damit. At kung napapansin niyo, ayan, maliit lang siya pero para sa sa'min na sanay na nasa iisang lugar lang ang aming, cabinet. Actually, isa lang talaga yung cabinet namin sa dati tapos sama-sama lang dun yung mga damit namin tapos nilalagay lang namin sa mga empty boxes nga. So, para sa'kin malaki na 'tong ano na 'to, walk-in closet na 'to. Mapapansin niyo din kulay white lang siya at saka yung hawakan nung drawer ay brown. So, yun talaga para maaliwalas lang tingnan. Feeling ko kasi ang lakas makaaliwalas at magandang tingnan kapagka white. Tapos ito sa gilid na yan, kung anong ilalagay, puwedeng shoes, whatever, kung anong puwede. Tapos meron ding pa-hanger para kunyari ay mga dress, ayan, puwede nating i-hang dito. Tapos hindi na siya planong lagyan ng door, yan na talaga yan. Ang may door lang is yung drawer. Nung una nga medyo nalungkot ako kasi wala siyang pinto. Eh, siyempre burara kasi ako talaga, yung tipong pinagpapatong-patong ko lang yung damit, yung bara-bara lang, wala akong pakialam. Kaya lang na-realize ko puwede na pala 'yan kasi ano, puwede ko namang i-lock kapagka kunyari ayokong ipakita sa ibang tao yung karumihan, kadugyutan ko. So, puwede ko namang i-lock yung walk-in closet. Anyway, ayan puwede niyang lagayan ng mga undies and stuff. Pero sabi ko kila ate, i-take over na i-take over, gamitin na nila yung kalahati kasi nga wala din naman ako masyado talagang ilalagay dahil hindi naman ako, nagdadamit na dito saka hindi naman din ako dito nag-stay. Tapos nung una plano-plano pa ako, ang dami kong plano na kesyo lalagyan 'to ng salamin para maganda, para makikita mo yung mga outfit mo. Pero eventually na-realize ko na wala pa pala talaga akong budget. Kasi nga siyempre pagka umuwi ka ng Pilipinas at magbakasyon, aba mahal, mahal magbakasyon, flight pa lang. Tapos siyempre mga pasalubong kahit di sila nanghihingi ng pasalubong. Anyway, eto pala yung pinto. So pagpasok mo ng walk-in closet, may another door that leads you to the toilet, comfort room, bathroom, whatever you call it. So ayan nga siya. Ayan, ayan din, maaliwalas lang din tingnan. White lang din, tapos gray, medyo gray yung tiles. Gray pala talaga. Tapos, hindi buo yung glass niya kasi nga hindi kasya yung ano standard size ng glass screen, glass separator. Ano ba tawag diyan? Basta 'yon. So, hindi unlike sa previous bathroom na napuntahan natin, saktong-sakto yung size
nung glass nga. Pero dahil diyan, okey naman kasi mas bet ko talaga yung hindi buo yung ano, yung glass, parang wala ng pintuan. Okey na ako na didiretso ka na lang paglabas, wala ka ng bubuksan na pinto. Kasi pala yung shower, na nung first time ko 'tong gamitin, hindi ko alam kung paano, bubuksan yung shower. So, nag-ask pa ako ng help kay ate na, "Paano 'to buksan?" So, ayun medyo complicated siya para sa akin na hindi naman sanay sa mga ganitong mga klase ng shower. Ayan, sa Shopee lang din, ayan yung mga towel rack. Siyempre meron tayong bidet na masarap gamitin kasi hindi siya yung pagka binuksan mo ay sa bibig mo na lalabas sa sobrang lakas. So, kahit hindi ako dito talaga natutulog, dito ako madalas gumagamit ng banyo. Although tina-try ko din sa iba pang banyo. Oh, 'di ba, first time namin maka-experience na puwede kang mamili, mag-try ka ng ibang banyo. Kasi talaga all my life isa lang ang banyo namin tapos mag-aagaw-agawan pa kami na tipong, "Uy, late na ako, mas mauuna ako sa'yo." Magkakaanuhan pa kami, magkakaaway-away pa kami, magkakasagutan pa kami, magkakasakitan pa kami kung sinong mauuna sa banyo. Aba, ngayon puwede ka ng mamili, hindi na kayo male or wala ng reason para ma-late kayo, wala ng reason para mag-away kayo, hopefully. Tapos siyempre may pa-balcony tayo, oo, sosyal po tayo, may pa-balcony po tayo sa labas. Pero hindi kami talaga yung nag-invest na tipong, dapat lakihan 'tong balcony. Mas i-prioritize namin na lakihan yung kwarto kaysa sa mga balcony kasi hindi naman din kami mag-stay sa balcony. At may secret 'yan na ayan, na lagusan. Kasi sabi ko, gusto ko yung balcony ay hindi lang sa akin accessible kundi accessible din dun sa ibang family na hindi na kailangang dumaan sa, master's bedroom. Kumbaga, kahit maa-access mo yung balcony kahit sa iba ka dadaan. So, kaya may pinto kanina dun sa family area kasi lagusan yun papunta sa balcony. So, itong balcony na 'to puwedeng magpunta kahit sino sa aming pamilya na hindi na kailangang pumasok pa diyan sa pinto sa master's bedroom. Kapagka nagka-budget, puwedeng lagyan ng coffee table or any table na puwede kayong mag-breakfast dun, magkape-kape, tapos tinitingnan niyo yung view. Oh, 'di ba? Parang ang sarap-sarap lang isipin pagka meron na. Pero hanggang makauwi ako dito, makabalik ako sa Australia, hindi ko naman nabili kasi wala pa ngang budget. Anyway, next time naman, next project.